Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinagtapat na ni Carlos na siya talaga ang ama ni Zoe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Patuloy na tinatawagan ni Doc Carlos si Zoe, pero dahil ayaw nang madamay ni Zoe sa kung anuman ang mga gagawin ni Carlos, hindi sinasagot ni Zoe ang tawag ni Carlos hanggang sa paalis na sana si Zoe sa Apex. Biglang tumawag ulit si Carlos at pinatayan ulit ito ni Zoe. Kitang-kita ni Carlos kung paano patayin ni Zoe ang tawag niya dito. Hindi alam ni Zoe na pinagmamasdan na siya ni Carlos at inaabangan na siya nito sa labas. Nagtanong si Carlos kay Zoe kung bakit hindi sinasagot ni Zoe ang mga tawag niya. Nagulat si Zoe nang makita niya si Carlos sa harap niya mismo. Sinabi ni Zoe na sa palagay ba ni Carlos sa ginawa niya kay Zoe nung huli silang magkita ay kakausapin pa siya nito. Nagsabi si Carlos na hihingi lang naman siya ng pabor kay Zoe. Dito ay hindi pumayag si Zoe sa gustong mangyari ni Carlos, kaya binalaan ni Carlos si Zoe. Ngayong hindi niya makuha si Lynette ay si RJ na lang ang tatargetin ni Carlos. Nagalit si Zoe. Hindi daw po pwede nasaktan ni Carlos si RJ, kaya nagsabi si Carlos na kung ayaw masaktan ni Zoe ang daddy niyang si RJ, ay susunod siya sa gustong mangyari ni RJ. Pero matigas pa rin si Zoe. Pinagdiinan ni Zoe na hinding-hindi niya tutulungan si Carlos. Kaya sa inis ni Carlos, sinaktan niya ulit si Zoe habang hawak ang braso nito. Nagsabi si Carlos kay Zoe na kung gusto daw bang magalit ni Zoe si Carlos sa kanya. Kaya palaban na nagsabi si Zoe na edi magalit ka, wala akong pakialam. Kaya nagsalita ulit si Carlos. Talaga? Wala kang pakialam? E paano kung sabihin ko kaya kay RJ ang totoo na hindi kanya totoong anak at ako ang totoong tatay mo? Tila napalunok nga si Zoe sa sinabi nitong si Carlos sa kanya. Ayaw ni Carlos na malaman ni RJ ang totoo dahil panigurado na itatakwil si Zoe ni RJ, kaya no choice itong si Zoe kundi makipagtulungan kay Carlos. Nasabi ni Zoe na hindi lang naman sila ang nakakaalam ng sikreto nila. Nagsabi rin itong si Carlos kaya hindi rin daw ligtas ang sikreto nila. Nagsabi naman si Carlos kay Zoe na binuran na niya sa mundo ang isa sa mga nakakaalam ng sikreto nilang mag-ama. Kaya naman gulat na gulat si Zoe na nagtanong ito kay Carlos kung may pinatay na ba itong si Carlos at kung sino ang pinatay ni Carlos. Nagsabi si Carlos na sabihin na lang daw nila yon na -1 na yon sa mga taong nakakaalam ng sikreto nilang dalawa. Kaya naman lumakas ang kutob ni Zoe na si Doc Lyndon ang tinutukoy ni Carlos since nawawala nga at bigla na lang hindi nagpaalam si Doc Lyndon na aalis ito. Samantala, habang nag-iisip nga si Doc RJ ng mga biglaang pumapasok sa utak niya na mga alaala ay biglang dumating si Lynette at Annalyn. Iniisip pa din ni Annalyn kung saan na kaya napunta si Doc Lyndon at hanggang ngayon ay hindi pa din ito tumatawag o nangangamusta man lang sa kanya. Kaya sinubukan na ni Annalyn tawagan ang conference sa Dubai para makasigurado na nandun talaga nagpunta si Doc Lyndon. Pero bigo si Annalyn. Nakausap ni Annalyn ang tao sa Dubai kung saan dadaluhan sana ni Doc Lyndon ng meeting.
pero wala daw Doc Lindon na nagpunta sa Dubai. Isa pa nga daw ay wala daw sinabi si Doc Lindon na hindi ito makaka-attend sa Dubai. Kaya naman alalang-alala si Annalyn kung saan at kung ano na kaya ang nangyari dito kay Doc Lindon sa biglaang pagkawala nito. Sa hallway ng Apex, hindi pa din mawala sa isip ni Annalyn kung ano na ba ang nangyari sa kaibigan niyang si Doc Lindon dahil sa hanggang ngayon ay hindi pa din nila malaman kung saan ito nagpunta. Napansin ni Doc Kim si Annalyn na parang wala ito sa sarili, kaya nilapitan ito ni Doc Kim. Nagtanong si Doc Kim kay Annalyn kung ano ang problema ni Annalyn. Nagsabi si Annalyn na iniisip niya lang kung ano at nasaan nagpunta si Doc Lindon. Kaya nagtaka si Doc Kim kung sino si Doc Lindon. Napatanong pa nga si Doc Kim kung boyfriend ba ito ni Annalyn. Pero agad naman yun tinanggi ni Annalyn. Pinaliwanag ni Annalyn kay Doc Kim na kaibigan niya lang si Doc Lindon at nag-aalala lang daw siya dahil hindi sinasagot ni Doc Lindon lahat ng tawag ni Annalyn at kailangan daw ni Annalyn malaman kung ano ang nangyari kay Doc Lindon. Kaya nagsabi si Doc Kim na sasamahan niya daw si Annalyn kung saan man ito magpunta para matulungan niya si Annalyn na mahanap ang kaibigan niyang si Lindon. Habang nasa conference room sila RJ, biglang nagring ang cellphone ni RJ. Unknown number ang nakalagay, kaya agad sinagot ni RJ ang tawag nito. Tinanong ni RJ kung sino ito at bakit napatawag ito sa kanya. Diretsang sumagot si Carlos na itanong daw dito kung sino talaga ang totoong anak ni RJ. Nagimbal si RJ sa sinabi nito. Nabusesa naman ni RJ ang kausap niya sa cellphone niya. Kaya nabanggit ni RJ ang pangalan ni Carlos. Napatayo si Lynette nang marinig ang pangalan ni Carlos. At dahil sa gigil ni Carlos dito kay Zoe, ay umamin si Carlos kay RJ na siya talaga ang kausap nito. Litong-lito si RJ kung ano ang sinasabi ni Carlos at kung bakit tumawag si Carlos sa kanya. Samantalang nasa mental institution si Carlos at nagpapagaling pa ito dahil nabaliw nga daw ito ng dahil kay Lynette. Maging si Lynette at Annalyn ay nagimbal ng malaman na nagpapanggap lang pala na baliw si Carlos. Naalala ni Annalyn ang insidente na nakita niya si Carlos sa isang lugar, kaya inakala ni Annalyn na nakakalabas si Carlos ng mental hospital. Dito pala ay tama lahat ng hinala ni Annalyn dahil nakakalabas pala talaga si Doc Carlos ng mental hospital at nagpapanggap lang ito na isang baliw para matakasan ang batas. Nabahala sila Lynette sa kaligtasan nilang lahat. Ngayong nakumpirma na nila na hindi totoong baliw si Carlos at matagal na silang niloloko nito. Isa pa sa palaisipan nila ay ang sinabi ni Carlos na itanong sa kanya kung sino talaga ang totoong anak ni RJ. Malalaman na kaya ni RJ na sampid lang si Zoe sa pamilya Tanyag? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!